Hi fam, welcome back to another vlog. So it's our day 2 here in Taipei and alas 9 na ng umaga ngayon. And para sa video na ito, samahan niyo ako fam at tayo ay magdi-DIY trip to Tamsui and B2. So pag nag-search kayo fam ng things to do in Taipei, lalabas itong dalawa na ito sa searches, no? And magandang i-visit ito kasi sobrang chill lang nung vibe dito sa dalawang places na ito. Yung Tamsui district, it's like a fisherman's village, seaside district dito sa Taipei, and maraming pwedeng gawin. May mga markets and may mga ibang attractions pa na pwedeng i-visit. And then yung B2 naman is yung parang hot springs district dito. So i-visit din natin yon mamaya. So itong mga destinations na ito ay nasa red line. Kaya maganda rin na malapit tayo sa Taipei main station kasi red line yung sasakyan natin ng tren papunta doon. But for now, magbe-breakfast na muna tayo fam. May i-visit tayong breakfast place. Dito lang malapit sa Ximending area. Nung sinerch ko, nasa 6-minute walk lang mula sa hotel natin. So malapit lang siya. So tara, ready na akong umalis. Ito lang ulit yung bag na gagamitin ko para magaan at mas komportable tayo maglakad, no? Naka-t-shirt lang din ako kasi baka mainit. Tapos dala ko lang tong cup just in case na mainit mamaya. So tara fam, ready na tayo. I'm so excited. Alam nyo, kagabi bago ako matulog nagmumuni-muni ako. Sa isip-isip ko, I'm so happy talaga na nakabalik ako dito sa Taipei and magagawa natin itong mga bagong activities na ito. Iba talaga yung feeling na makabalik doon sa country na puntahan mo na mag-explore pa and mag-try pa ng mga bagong makakainan dito. Kaya sabi ko kagabi, I'm so happy talaga na nakabalik tayo. Tapos ang comfortable ng hotel natin. Lalo pa pag gabi, di ba matutulog ka na. Binuksan ko kasi yung bintana. So kitang-kita ko yung mga city lights ng Taipei. So mas lalo ko siyang na-appreciate. Anyway, halika na. Labas na tayo. Let's go. And we're out and about. It's a sunny day dito sa Taipei. Kahapon ang gloomy ng weather pero ngayon maaraw na. Ay, sarap. Thank you Lord at maaraw ngayon. Kasi based sa search ko 3 days ago, yung weather forecast ngayong week, makulimlim at maulan. Pero yan, umaraw siya. Thank you Lord. Ito lang yung hotel natin, fam. Tapos, dito lang yung kakainan natin. Dito, like 2 blocks away lang. As in, malapit lang. So, yung kakainan natin, isa yun sa mga sikat na breakfast places dito sa Taipei. Okay, dito na tayo liliko sa Solaria Hotel. Pakanan dyan yung breakfast place na pupuntahan natin. Okay, narating na natin fam. Here's the place. Ilagay natin yung exact address dito. So pag sinearch mo sa Google, ang pangalan niya ay Yonghe Soy Milk. Ayan. Konti lang yung pila. Kaya natin. Ito yung menu nila. Yonghe Chinese type breakfast shop. Pero kung isi-search nyo ay Yonghe Soy Milk sa Google, ito rin yung lalabas. Oo, masarap po. Pa with egg. Ayun pala, may English translation sa taas. So, ang sistema dito, kukuha na kayo mismo dito. So, kuha tayo ng tray. Ito yung mga pwedeng kunin. May rice roll pala sila, oh. Egg and pork. Pero ayoko mag-rice. Gusto ko tinapay lang. Tapos ito yung mga drinks. May coffee, rice milk, almond tea, milk tea, soy milk. So, kunin natin yung soy milk kasi yun yung sikat dito. So, hindi ko pa na na-record yung kanina pa. Nakalahati ko na yung tinapay. Makita ko dito sa taas kasi meron silang second floor. So, ito pala yung typical Taiwanese breakfast, no? I like the bread. Para siyang flat bread sa atin. Tapos, may mga sesame seeds. Ayan. And then, may palaman siyang ham and egg. Yung ham, medyo salty pero sakto lang yung alat niya. Yung egg, it's a freshly made omelette yung nilagay dito. So, saktong-sakto lang yung lasa ng ham with the egg, tapos mainit yung tinapay. Perfect combo. And fam, ang sarap nung kanilang soy milk. It's sweet and creamy yung lasa. I like it. Kain tayo. Okay, tapos na tayo kumain. May itsura ng second floor nila. Ngayon, baba na tayo. Let's go. Okay, nakababa na tayo, fam. Ayan. So,
So 9:30 ako pumunta and hindi naman ganun kahaba yung pila, no? Nakakain naman tayo agad. And yun pala ang typical na Taiwanese breakfast. Ang sarap nung kanilang soy milk. So yeah, I'm happy na nakatry tayo ng typical na Taiwanese breakfast dito sa Taipei. So ngayon, lakad na tayo papuntang train station. Magte-tren na tayo papunta ng Tamsui. Okay, we're here na sa Taipei Metro Station. So sakay na tayo ng Red Line. Tamsui na tayo. Nasa 40 minutes din yung biyahe. Pero ang ganda dito. Tingnan niyo pa mo yung view pala mula dito sa train. Ang ganda. Na-excite ako lumabas. Grabe, nantok ako. Parang nakatulog ako dito sa train. Tagal no 40 minutes. Pero ang ganda. Let's go. Itong maganda sa Taipei, oh, may mga ganito silang map. So ito yung Tamsui Station. Dito pala tayo maglalakad. So kailangan dito tayo mag-exit. Ayan, oh. Kasi dito yung Tamsui Old Street. Yan yung lalakarin natin dito sa area na to. 50 NTD yung pamasahe. Okay, nandito na tayo sa labas Tamsui Station. So papunta tayo dito sa Zhongzheng Road or Tamsui Old Street. Bumaba ako ng underpass. Tatawid tayo sa kabila. Grabe, walang katao-tao yung underpass. Pag hinabol tayo ng zombie dito, natutulong sa atin. Ang ganda dito sa area na to, sa part ng Tamsui area, no? Parang very laid back ang vibe. Paglabas ko pa lang ng station, ganun na yung na-feel ko. So tumabi muna ako saglit dito, fam, bago tayo maglakad doon sa Old Street. Yung Old Street nila, para siyang may mga napuntahan nating night market. Nakita ko na kanina eh. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Pero gusto ko muna mag-coffee kasi hindi pa ako nakapagkape kanina. And sakto may Starbucks dito sa kanto. So naisip ko, take out ng coffee, tas upo lang saglit dito kasi ang ganda nung kanilang park. Tignan nyo, fam. Napaka-relaxing. Upo ka lang, tapos titignan mo yung river. Ang ganda. Diba? So upo lang ako saglit dito, tapos lakad tayo doon. I just want to appreciate the view. Yung masarap na hangin. Siya. Halika na, lakad na tayo. Naaliw ako dito sa promenade nila, fam. Tignan nyo, rinig nyo yung mga ibon. Sarap dito, grabe. Tapos ang tawag pala sa river na ito ay Damshui. So ang dating pangalan ng station na ito ay Damshui. Tapos later on, pinalitan nila ng Tamsui. And then, marami palang Spaniards ang nanirahan dito sa area na ito. Well, in fact, nagtayo sila dito ng Fort Santo Domingo. No? Galing. Nabasa ko lang sa mga articles. So ngayon, what we can do here, pwede daw mag-rent ng bike. Tapos magbabike dito sa promenade. And pwedeng maglakad-lakad dito. Tingnan natin ang Old Tamsui Street. Tapos para siyang food market. Maraming mga stalls kaliwat kanan. And then pwedeng pumunta ng Fisherman's Wharf. So ang gawin natin, maglakad tayo dito sa promenade. Tapos punta tayo ng Fisherman's Wharf. So ito yung nilalakad natin. Pasukin natin to, fam, para mapakita ko sa inyo yung parang night market style na Old Street dito sa kabila. Ito yung area. Tignan nyo, maraming mga shops kaliwat kanan. May chat time dito. Remember yung frog eggs na nainom natin, fam, sa Shilin Night Market? Ayan. Meron din sila dito. Tapos, ito tignan nyo, may tindahan ng cute stuff. Oh. Iniisip ko kung dito tayo maglalakad sa may promenade or dito. Parang gusto ko dito kasi kaliwat kanan yung mga tindahan. Dito kasi sa promenade, dito lang sa gilid. Sige, dito tayo. Ito, meron silang mga egg tarts. Wow, sarap. Hot spring preserved eggs and salted egg.
Ito parang mga kakanin, no? Payong na ako at mainit na katanghalian tapat. Tignan nyo, marami rin silang mga ganitong play areas dito, no? Cute, si Pikachu. Parang maaga pa yata tayo, no? Tanghaling tapat talaga tayo naglakad dito sa Tamsui. Pero I opted na gantong oras talaga pumunta. Kasi mamaya sa Beito naman tayo, 'di ba? So inuna natin tong Tamsui. So kayo, pwede nyo ring ituhog yun, yung Beito and Tamsui. Kayo na lang mag-decide kung ano unahin nyo. Pwedeng unahin nyo rin yung Beito, tas ihuli nyo tong Tamsui. Pero ako, the other way around. What's this? Pineapple cakes? Claw machine. Diba, para siyang night market style. Pero ngayon ay afternoon market. Char. Ito, mga cute na mga keychains, pampasalubong items. Tapos mga ref magnets, bags. Marami pa sa loob. Sarap naman ito. Crabs and shrimp. So mga seafood. Ito yung mga different uri ng nuts. I remember nakabili tayo ng ganito sa Jofen, 'di ba? Yung sa previous Taiwan trip pa natin. Sarap yun, fam. Try nyo. Yung mga ganitong nuts, oh. Yung may sesame. Tapos, itong, ano bang tawag sa atin sa ganito? Panot siya. Meron ding Birkenstock dito. Tapos, Myeongrang hotdog. Ano to? Korean? Naghahanap pa rin ako ng magandang luggage tag. Ang cute, may heads pa sila dito, oh. Ito, malaking area ng pasalubong item. What's this? Makes your feet comfortable. Absorb sweat. Especially good for deodorization. $50 per pair. Oh, cute. Ito ang bango. Oh, grabe ang init. What else can we see here? Lakad-lakad lang tayo, fam. Ito, marami ring bilihan ng mga cups and hats dito sa Taipei, no? As in, isang buong boutique shop na ganyan. And of course, boba, milk tea. Saan ba tayo nakarating? Labas na tayo ulit dito sa Danshui River banda and sa promenade. Kasi maganda rin ang view dito. Sarap ng hangin, no? Okay na rin itong mainit kesa yung umuulan, di ba? Kasi expected ko talaga na mag-uulan sa trip natin na ito. Pero ngayon, biniyayaan tayo ng araw. So, i-enjoy natin. Ngayon, hanapin natin yung Tamsui Wharf. Kasi from there, pwede daw tayong sumakay ng ferry papunta dun sa Fisherman's Wharf. Pwede rin mag-bus doon sa labas. Pwede rin mag-taxi. Pero, gusto ko mag-ferry. Kung meron, try natin. Ayan na, nakabalik na tayo dito sa promenade. Diba fam, ang ganda nung kanilang promenade. Ayan o, maganda daw mag-bike dito. Sabi nung local na naging friend ko dito. You are here, Tamsui River. So dito sa gilid, marami pang stores. Ito fam yung favorite natin na peanut ice cream. Tapos may ano dun, no, palaruan yung puputokin mo yung lobo. Ito yung mataas na ice cream, then ito palaruan. 'Di ba? Recreational area, tapos nakaka-relax. So kung gusto niyo ng relax na trip dito sa Taipei, try nyo dito sa Tamsui. Dati na itong nire-recommend sa akin, pero hindi ko talaga siya mapuntahan kasi nga inuna ko talaga yung mga sikat na mga Jufen, Shifen, yung North Coast Tour, Yellow Geopark, yung mga ganun, diba? Pero kung tapos na kayo sa mga ganun and may time pa kayo, I highly recommend puntahan nyo dito. Sobrang laid back nung vibe, countryside vibe, masarap maglakad-lakad. O famang cool, there's Daiso doon pataas. Tamsui Zhongsheng, may food court. Okay, dito na ba yung wharf? Kung dito yung wharf, bakit walang tao? Char. Nakakatawa naman, di ko alam kung
Ito na ba yun? Kasi walang katao-tao, di ba? Alas 12 na ng tanghali. Whew. And walang masyadong turista dito sa Tamsui, no? Hindi kagaya ng Ximending, punong-puno ng tourists. Mag-inquire tayo dito. So ito may mga bilihan ng tickets pero parang sarado. Yan, oh. So wala bang biyahe? Yan, oh, Tamsui to Fisherman's Wharf. Yan sana yung gusto nating sakyan. Adult ticket is 100. But then again, parang sarado. Magtanong tayo. Ay, ito. Ayan. Okay. Let's get tickets dito. Hello? Fisherman's Wharf? Ano? Close? Okay, close daw. Okay, na-gets ko rin. Gumamit ako ng translate app para makapag-usap kami ni ate. So sabi niya, no boat to Fisherman's Wharf, only Bali. Meron kasing isang destination, which is yung Bali. Pero ang gusto kong puntahan kasi is the Fisherman's Wharf and the Lover's Bridge. Kaya sabi ko, sige, no. Sabi ko, what time open? Sabi niya, today, no. Sabi ko, how about tomorrow? May kinuha siyang kalendaryo. Tinuro niya, fam, yung mga nakapula. Saturday and Sunday. So, I guess, every weekend sila may boat dito for Fisherman's Wharf. No, weekday kasi ngayon, kaya wala. So, ngayon, let's figure out kung anong sasakyan natin or kung within 30 minutes lang naman yung lakad. I think lakarin na lang natin. We'll see. Mag-search muna tayo. Pwede naman kasing sumakay ng bus, di ba? Or taxi. Pero, iba kasi yung sasakay ka ng boat. Ferry boat. Para ka na rin nagsa-sightseeing sa river, di ba? So, yun sana. Anyway, tingnan natin kung ano pang ibang options natin. Okay, lumabas lang ulit ako dito sa main road and sumakay na ako ng taxi papunta sa Fisherman's Wharf. Kasi sinerch ko, fam, kung lalakarin natin 50 minutes siya mula dito sa Tamsui Wharf. And then, kung sasakay naman ng bus, maglalakad pa tayo ng 9 minutes dun paakyat. Tapos, mas matagal yung biyahe kasi maraming stops. So, I opted na sumakay na ng taxi. 100 NTD yung flag down rate nila dito. Update ko kay mamaya kung magkano yung abutin natin. Pag bus kasi nasa 30 minutes kasi may mga stops. Pero pag taxi, 13 minutes lang. Mabilis naman. So kung kayo, fam, gusto nyong pumunta rin ng Fisherman's Wharf, diretso na from the MRT, pwede kayong mag-bus kasi may mas malapit na bus stop dito. So ito na yung MRT, nakabalik na tayo. Pero ang daan kasi pag ganun, kaya umikot yung taxi. Malayo na kasi yung nalakad natin, di ba? Padoon na siya ng Tamsui Wharf. Pero maganda rin kasi na madaanan niyo yung Tamsui Promenade kasi ang ganda ng river, no? And maganda rin na matsyempohan nyo na may ferry. Although mas mahal 100 NTD yung ferry. Yung bus, according to my research, 15 NTD lang, mas mura. Ayun yata yung mga bus ko. Sinerch ko kung mula dito sa MRT station papuntang Fisherman's Wharf, nasa around 20 minutes lang yung biyahe ng bus. So okay na din. Alright, we're here, fam, sa Fisherman's Wharf. Ang binayad ko sa taxi ay 190 NTD. Yung dinaanan natin, napakaganda. Ang ganda ng boulevard nila. Tapos, halos walang tao. Ang ganda pala dito sa Tamsui. Parang ayoko nang bumalik ng Taipei. Parang mas gusto ko pang maglakad-lakad pa dito ng mas mahaba. Ganong levels. Kasi, ang saya, halos walang tao. Ito na pala yung Lover's Bridge. So, Fisherman's Wharf and Lover's Bridge yung pinupuntahan dito. Paano ko nalamang Lover's Bridge? Kasi ayan, no, may love dito, fam. Yan yung palatandaan. Tapos, pwedeng umakyat dyan sa Lover's Bridge. So, tara. Dito,
Kung magbabas kayo fam, dito ang babaan. So dito ang bus stop, no? Mamaya try na lang natin mag-bus kasi ito yung bus stop. Oh, may nakalagay naman na oras. Within 13 minutes yata or 12 minutes. Ayan. So magbabas na lang tayo mamaya pa uwi. So kung nag-bus kayo from the MRT station, dito kayo bababa, no? Tapos ito yung parang ano nila, fish market. Ayan, Tamsui Fish Market. Tapos maglalakad na lang papuntang Fisherman's Wharf. Ito may mga kainan na dito. I can see Subway. Tapos may crab sa taas. So I guess may seafood restaurant dito. So akyat tayo dito sa Lovers Bridge. O diba ang saya? Parang tayo lang ang turistang hindi dito pa. Or bilang lang. Yung payong tayo. Kasi mainit. Ayan na may seafood restaurant sa taas. Try natin tignan mamaya. But for now, lakad na muna tayo dito sa Lovers Bridge. Ayan, may mga tao naman pala. Ang saya makakita ng mga tao. Sige, doon tayo sa gitna. Magpipicture tayo doon. So, literal na Fisherman's Wharf pala talaga siya. Tignan nyo, oh, yung mga bangkang pang-isda nila. So, ayan si Kuya. I guess yan yung mga huli niya. Nice, no? Sobrang peaceful and tahimik dito. Halika, tawid tayo sa kabila, sa pinaka Fisherman's Wharf. Grabe, pawis na ako. Ayan. So, itong Lovers Bridge, ito pala yung tawiran nung papuntang Fisherman's Wharf. So, ito yung pinaka Fisherman's Wharf ko. Tapos, ayan pa siya. So, itong sa kanan, dagat na to. So, yung river nila ay konektado sa dagat. Yung Danshui River. Okay, nakatawid na tayo. Grabe ang init pero ang presko ng hangin, no? Mataas kasi ang araw pero presko yung hangin dito and nakaka-relax, napakalinis na nung parte ng ilog na padagat na. Ayan, tignan nyo fam. Sobrang linis ng tubig. Ang sarap tumalon na lang, no? Tapos mag-swimming. Pati yung mga bato-bato nila dito, ang linis, oh. Tsaka, for some reason, wala siyang amoy. Hindi siya amoy malansa. And, wala. No? Presko lang yung amoy niya. Tapos, tignan niyo yung bridge. Yung bridge na nagdudugtong. Oh. Ayun. Diba ang cool? Tara, baba tayo dito sa Fisherman's Wharf. Ayun na yung tinawid natin. The Lovers Bridge. Nakababa na ako fam. Walang katao-tao dito sa Fisherman's Wharf. Tayo lang. I guess dahil nga weekends yata pumupunta talaga yung mga tao and mga turista dito. Pag weekdays, isa lang siyang tahimik na wharf. Ayan. Picture tayo dito. So dito may restaurant. So mukhang maganda yung restaurant nila kasi may view ng river. Baka dito na rin tayo mag-lunch, no? Para maganda yung view. Pero lakad tayo sa dali dito at makapag-take ng photo. Try natin kumain dito, fam. Quick lunch. Bago tayo tumawid ulit sa kabila. Ito siya, oh. Okay, dito na tayo, fam. Ang ganda ng view dito. Panalo. Ayan. Oh, diba? Ang ganda ng view natin for lunch. Although I must say na medyo mas mahal yung price ng food nila dito. Maybe because Fisherman's Wharf. Tapos wala siyang masyadong competitors and maganda yung view. Yung food nila nag-range ng mga 150 to 300 NTD per order. Kanyari yung pork rice nila 270 NTD. Beef rice ganun din 270. Ako ay ordered seafood porridge 260 NTD. Yun ang in-order ko. Tapos water na lang tayo kasi nagkape na tayo kanina. Tayo lang natin yung order natin. Ang sarap dito. Ang lamig ng aircon nila. Sinearch ko yung bus from MRT. R26 nga yung sasakyan. Tapos hanggang dito na yung sa bus stop. So tingnan natin. Yun na lang din ang sakyan natin pabalik nung station. Ready to eat fam. Excited ako kasi sabaw siya. Mainit na sabaw. Alam nyo naman tayo basta mainit na sabaw.
Bet na bet natin yan. Tikman natin yung soup. Wow! Lasang-lasa mo yung seafood. Grabe. Sarap ng soup. Parang matagal na pinagpakuluan ng mga seafood. Ganon. Okay. Love it. So, meron siyang shrimp, may squid, may crab sticks, meron siyang gulay, meron ding mushroom, rice, and clams. Ayan. So, iba't ibang uli ng seafood. Tapos, pinakuluan with rice. Sarap. Yung taste ng seafood, it's salty, pero hindi siya masyadong maalat. Saktong-sakto lang yung alat niya. And yung rice, tikman natin yung rice. Tamang-tama lang din yung luto ng rice. I love it. Medyo garlicky din siya kasi ang daming garlic na nilagay. Which is good kasi nagpapabalanse siya nung lasa ng seafood. Although I must say na sobrang dami nung serving. Parang good for two na siya. Okay. Tapos na tayo kumain, fam. 286 Taiwan dollars ang binayad ko. Ayan pala siya. Dito lang siya sa Fisherman's Wharf. Ano pangalan niya? Sumo Wrestling na restaurant. Ayan nakalagay oh. Anyway, medyo mahal no? 286 pero I guess for the food and yung pwesto kasi nung restaurant, Riverside, maganda yung view. Okay na din. Lakad lang tayo dito konti bago tayo tumawid pa kabila. So according to my research, fam, itong Fisherman's Wharf, dati pala itong tinatawag na Tamsui Second Fishing Port. And itong wharf daw na ito ay kayang mag-accommodate ng up to 150 boats, which is amazing kasi kita nyo, parang maliit lang siya. Pero marami siyang kayang i-accommodate. Tapos activities you can do here, ang maganda raw kasi talaga dito is sunset. According to my research. So marami daw pumupunta dito na magjojowa, magpa-partner, ganon. Tapos tatambay dito sa Lovers Bridge and maghihintay ng sunset kasi maganda raw ang sunset dito. So ayan siya. Maliit na area lang siya, fam. And sobrang relaxed nung vibe dito. So yeah, that's it for our Fisherman's Wharf experience, no? So yun ang pwede nyong gawin dito, fam. You can walk along the Fisherman's Wharf. Pwede kayong kumain sa mga restaurants along the riverside. Tapos tawid kayo ng Lovers Bridge, picture, and kung hapon kayo pumunta, magandang abangan nyo ang sunset dito kasi the best daw ang sunset dito, no? Lalo na kung couple kayo, may partner kayo, punta kayo dito sa Lovers Bridge. Pero kung wala kayong love life, okay lang, why not, diba? Why not chocolate, coconut? Punta pa rin kayo ng Lovers Bridge. Tawid na tayo sa kabila ulit. Ayan na yung tour ferry. So yung ibang tao dito, fam, nag-avail sila nung ferry tour. Ayan na sila. Kana, tawid na tayo dito. Grabe, butil-butil na naman ang pawis ko. Kaka-freshen up lang natin doon sa loob ng restaurant. But yeah, dito daw maganda ang sunset, fam, oh. Bus na tayo. Dito lang sa may bus stop. Ayan na, sakto naman, oh. R26 na bus, pabalik ng MRT. Let's go. O diba, ang swerte natin. Saktong-sakto pagdating natin ng bus stop. Eh, na agad yung bus. Orasan natin. So, umalis tayo ng 1:30. Kaya natin kung anong oras tayo makarating ng MRT. Ito yung sinasabi ko, fam, na dinaanan natin kanina. Napakaganda ng boulevard.
Bababa na ako ng bus. So, ang biyahe natin ay 20 minutes na. Ayan na ang MRT station, no? Tamsui. So, saglit lang din, no? 20 minutes. And 15 NTD nga lang yung pamasahe. Di hamak na mas mura. So, tingnan natin ang ating cup. Dahil mainit na. Let's go. Ito pala yung kauna-unahang train na bumiyahe dito sa Tamsui. So, or replica na lang to. Pero nung nag-research ako, yan yung lumabas eh. 1901 yata siya nung simulang bumiyahe. Diba? Ang cool. Ngayon, actually, pwede tayong tumawid dito sa labas. Ayan, wag na tayo mag-underpass kasi walang katao-tao sa ilalim. May tawiran naman dito, papuntang MRT. I must say, ang ganda talaga ng countryside ng Taiwan, no? Although ito, hindi pa nga ito masyadong countryside kasi malapit-lapit pa siya sa Taipei. Pero yung vibe niya, countryside vibe na, laid back vibe. Meron din silang Kura Sushi dito. Uniqlo, Owndays, Net. Diba, may shopping din. Okay, let's go. Sakay na tayo ng MRT. Okay, sakay na tayo pa Bay 2 naman. Pabalik. Let's go. Dito na tayo sa Bay 2 station. Saglit lang ang biyahe from Tamsui. Less than 20 minutes lang. Ngayon, lilipat tayo ng Shin-Bay 2 Pink Line. Ayan. One station away lang tayo. Nandito na tayo, oh. Bay 2. Tapos tatawid tayo ng Shin-Bay 2. Dito tayo galing sa Tamsui. Yan. Ito, may information naman. In 5 minutes, darating yung tren. So, hintay na muna tayo. Alam nyo, may nag-chat sa akin na fam natin sa Instagram. Si Tetet Lacambra. Ayan, sabi, nasa Korea daw sila and bumili sila ng perfume na Grand Hand. Naalala nyo fam yung pinuntahan natin na perfume store sa Bukchon Hanok Village, yung Grand Hand, no? So ayun, tapos ang sabi sa kanila is tinanong daw sila kung paano nalaman yung store. Sabi nila through JM. Natuwa sila at kilala ka daw nila. So ayun, thank you so much sa lahat ng fam na nagtiwala nung hashtag JM recommends sa Grand Hand Korea kasi mabango talaga. Naubos ko na nga yung perfume na yun. So kung sakaling makabalik tayo ng Korea, bili ulit tayo nun. So sa lahat ng fam na nag-try nun, thank you so much for trusting the hashtag JM recommends. So yun lang, share ko lang kasi natuwa ako. Nag-chat siya na nakilala daw tayo ng mga taga Grand Hand kasi nga maraming mga fam na rin yung bumili doon. Dito na tayo sa Shin-Bay 2. Isang station away lang siya. Ang galing, no? May train line sila na dedicated for Shin-Bay 2. Ibig sabihin, pinapahalagahan talaga nila itong area na ito dito. No? Sige, baba na muna tayo. So, ito yung map, fam mo. Ang laking tulong ng mga ganitong maps. Kasi magigets mo na siya agad talaga. Tingnan nyo, nandito tayo sa Shin-Bay 2 Station. So, ito yung exit 1. Ito yan. So, dito tayo lalabas. Di ba madali lang? So, ang gagawin natin, babaybayin lang natin tong Zhongshan Road. Andyan na ang Bay 2 Park, Public Library, Hot Spring Museum, tapos padiretso ng Thermal Valley. Di ba? Sobrang dali lang niya intindihin. Pwede na rin pala kayong mag-lunch dito kasi maraming kainan. So may Sukiya dito, Sushi Express, tapos dito sa kabila may McDonald's, Family Mart, Starbucks. So yeah, dito tayo tatawid. Ito na ang Bay 2 Park. Lalakarin lang natin fam, dire-diretso lang.
Ito nabasa ko, isa sa mga sikat na hot spring resorts dito, ang Beito Hot Spring Resort. Katapat lang siya ng Beito Park. Tapos nandyan lang yung MRT station. So kung gusto nyo agad ng hot spring, fam, dito na kayo agad, diretso na. Pero lakad pa tayo dito. So ito yung pupuntahan natin, no? Hot Spring Museum, 2 minutes na lang. Tapos Thermal Valley, 12 minutes. O diba? Saglit na lakad lang. Okay, come on. Let's go. Ito naman ang Ketagalan Culture Center. Nung sinerch ko yan, fam, yung Ketagalan, sila yung mga unang taong nanirahan dito sa area na ito. Okay, nandito na tayo sa ating first stop, ang Beito Public Library. So, ang design nitong library ay para pala siyang isang wooden ship na lumapag dito sa kalagitnaan ng Beito. And it's made of wood as it pays tribute sa kanyang Japanese history. We can see here yung mga tao nasa loob ng library. Ayan, nag-aaral sila, fam. So, busy ang mga tao sa loob. Siyempre, tahimik din kasi library, diba? Hindi tayo pwedeng mag-ingay dyan. Now, tingnan natin, fam, kung makakapasok tayo ng library. Ito na. Galing na ako sa loob. Sorry, hindi na pa rin ang boses ko. Kasi walang nagsasalita doon sa loob. Ang ganda sa loob, grabe. Wooden structure, malamig, nakaka-relax. Like kung mag-aaral ka or kung may gagawin ka, okay na okay doon. So hindi ako nakakuha ng videos and pictures sa loob kasi bawal. Pero ayan, makikita naman natin, di ba? Mula sa labas. Ayan yung itsura ng library. Maganda siya. Parang ang swerte ng mga locals na malapit dito. Kasi kahit ako, nung nag-aaral pa ako, mas gugustuhin ko mag-aral dito. Napakatahimik, aesthetic nung vibe, tapos malamig. Anyway, balik na tayo. Lakad na ulit tayo papunta doon. Alright, we're here on our next stop, ang Beito Hot Spring Museum. Katabihan lang siya nung library. And Tuesday to Sunday pala siya open. 10 a.m. to 6 p.m. Cut-off time ay 5:45. No food, no pets, except guide dogs, no smoking. Okay, tapos please change into the slippers provided by the museum upon entering. And free admission siya. Okay? Halika, pasok tayo sa museum. So, kita pala dito yung public library. Siya lang sa kabila. Ang ganda ng kanilang balcony. Oh. Wow! Look at that! Ang ganda! So, ang pangalan pala nito dati ay Hokuto Public Bathhouse. And alam nyo kung kailan pa siya operational? 1913 pa. More than 100 years ago na pa. Tapos, ayun, kinonvert na nila into a museum ngayon. Pero isa daw ito sa pinakamalaking public bathhouse nung mga panahon na yun. Kaya sobrang importante din ito sa Taiwan and pinangalagaan talaga nila, diba? So, ayan siya. Ang cute, no? Tapos, merong mga description dito. Hot springs in Beito can be mainly divided into 3 types based on their components. Ferrous springs, white sulfur springs, and green sulfur springs. They have their own properties based on their pH values and colors. Pero according to my research, parang white sulfur ang ginagamit dito sa mga public bathhouses dito sa Beito.
Okay, try nga natin to. Thank you. So dito may tubig talaga, oh. So ito na yata yung pinakamalaking public bath nila dito. Laki. Nakalabas na ako, na-enjoy ko yung museum. Number 1, ang daming mga illustrations. So may intindihan mo talaga, tapos may English din. Number 2, malamig sa loob, napaka-presko. Tapos nakaka-relax, no? Ngayon, lakad na ulit tayo. Paakyat doon. Ito na, malapit na tayo. 190 meters na lang daw. Papuntang Thermal Valley. O diba, hindi pa man tayo nakakarating sa Thermal Valley. Nagmerienda na. Kasi nauhaw na ako sa paglalakad natin ng init pa. So, may nakita akong store dito. Meron silang boiled egg with spicy sauce. Ayan. Dito spicy daw. Masarap daw po. Tapos umorder ako ng boba milk tea. Of course, in Taiwan, di mawala ang boba. Let's try the egg. Sabi ko hindi spicy eh. Sabi niya, no, mas masarap yung spicy. Trust me. Okay, I'll trust you. Sarap. Para siyang tamago sa Japan yung pagkakaluto niya. Yung masarap yung spicy niya kasi hindi nga ganun ka spicy. Pero garlicky. Sarap. Buti lang naniwala ko kay ate. Sarap. Milk tea. Masarap talaga ng mga milk tea dito sa Taiwan. Kahit na yung mga ganitong hindi masyadong mainstream. Sarap. Tapos na tayo magmerienda. Sarap tong hard-boiled egg, pati milk tea. Now, lakad na tayo papasok ng Thermal Valley. So dito pwedeng maghugas ng kamay para ma-experience mo yung hot spring. Ang sarap sa kamay, ang init. Wow. Wow, ito na ang Thermal Valley. So green sulfur daw ito, fam, and highly acidic. Pero alam nyo, in fairness, hindi ko naaamoy yung mabahong amoy. Di ba kapag mga ganito, parang maamoy mo na amoy bulok na itlog, ganun. Ngayon parang hindi masyado. Ay grabe, ramdam mo yung init dito. Ramdam ko yung init na gumaganon sa mukha ko. Oh. Kaya pala sabi sa mga articles na nabasa ko online, perfect pumunta dito kapag winter dito sa Taiwan, December, January, Feb, kasi malamig yung panahon pero mainit yung hot spring. So ano siya, contrast, 'di ba? Galing, no? Ilalim na kasi ito ng bundok eh. So yung ibabaw nito, fam, yung mga mountains na bumubuo ng Yangmingshan National Park. Isa yun sa mga tourist destinations din dito sa Taipei na hindi pa rin natin na-visit. So, 'di ba? Marami pa tayong pwedeng i-visit dito next time. May tour din nun sa Kluk eh, yung Yangmingshan National Park. Alam ko ito din, itong Beito, fam. Alam ko kasama to sa tour ng Kluk. Pero I opted na mag-DIY na lang muna para mapuntahan natin yung both Tamsui and itong Beito. So ito na siya. Mainit. Hindi kayo pwedeng lumublob dito, fam, kasi nga highly acidic daw yung tubig. Green sulfur. Tingnan nyo, pinagpawisan na yung mukha ko. Kasi yung init ng tubig dumadampi sa mukha ko dito. And ang saya, tayo lang yung tao. Actually, meron doon. Hindi lang pala tayo. I mean, walang masyadong tao. Ayan. Diba? And according to my research, fam, yung mga rocks daw na matatagpuan dito sa Beito ay nagko-contain ng radium. It's a radioactive element na makikita rin sa Tamagawa Hot Spring sa Japan. Teka, masakit na ng mata ko. Tumutuloy yung pawis ko sa init. Ayun, nung humangin, may amoy nga siya. Pero hindi siya amoy na nabubulok na itlog. Katulad ng ibang hot springs na napuntahan natin. Ayun, nung humahangin, no? Ay, sarap. Wow! Lakas ang hangin, ang init sa mukha.
Wow, nakaka-relax. So sabi din sa research ko fam, despite being a hot spring, hindi nga pwedeng mag-swimming dito kasi highly acidic and sobrang init talaga ng tubig. Galing no? Few minutes away lang from Taipei main station, 'di ba? Pwede kayong pumunta dito, nakaka-relax. So yeah, that's it fam for the Thermal Valley dito sa Beitou. Again, magandang puntahan ito, lalo na kapag napuntahan nyo na yung mga major tourist spots. Dito naman kayo sa chill spots, okay na okay for families. Alam nyo, marami akong Pinoy na nakita. Yung iba, mga fam natin na nag-hide din, more on family sila. Kaya sabi ko, yung itinerary na ginawa natin ngayon, Tamsui and Beitou, parang for families talaga, no? Well, generally dito naman sa Taiwan, parang majority ng mga attractions dito, okay sa pang-pamilya, no? Mapabata, mapamatanda, lahat pwede, no? So yeah, I encourage na punta rin kayo dito fam. Konting lakarin lang from the MRT station. Well, hindi nyo rin nga mararamdaman kasi may mga stops. Mag-stop muna kayo sa library, mag-stop kayo sa museum, tapos konting lakad na lang, nandito na. Baka maramdaman nyo kung dadiretso kayo from MRT coming here. Pero kung magsa-stop-stop kayo dun sa mga nabanggit ko kanina, kayang-kaya. Wala pang 1 kilometer yung lakad. Wala MRT hanggang dito. Now, lakad na ulit tayo fam, pabalik ng Beitou MRT station. Tapos, balik na muna tayo sa hotel to rest para mag-dinner tayo mamaya. Ano oras na? 4 PM na, ang bilis ng oras. Anyway, lakad na tayo. So, nadaanan ko itong Plum Garden. Isa ito sa mga gusto kong i-visit dito. Pero close for renovation siya. And sabi, 2026 pa raw siya magre-reopen. And we're back dito sa Shin Beitou Station. Since pababa na yung daan, mas mabilis na maglakad. Halika na, sakay na tayo ng tren.